Si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit 100 milyong pisong halaga ng mga naimprentang balota ang kailangang sirain ng COMELEC. Wala pa kasi sa mga ito ang ilang pangalang pinalalagay ng Korte Suprema sa kalalabas lang nitong utos. Paglilinaw ng COMELEC, wala pang naimprentang balota para sa mga lokal na kandidato. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kagabi pa inihinto ng COMELEC ang pag-iimprenta ng balota sa National Printing Office. Ito ay matapos magpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema kaugnay sa petisyon ng 5 aspirant. Hindi sila inilagay ng COMELEC sa mga inimprenta ng balota dahil 2 sa kanila ang idineklarang nuisance candidate, habang ang iba dinisqualify, nireject ang aplikasyon o kinansela ang Certificate of Candidacy. Pero sabi ng Korte Suprema, dapat isama sila sa balota. Sisirain naman ang mga balotang naimprenta na. Sumulat na ang COMELEC sa Commission on Audit para ipaalam ang gagawing pagsira. Inimbitahan silang saksihan ito. Ito yung bahagi ng mga balota na tinatayang nasa 6 million na sinasabi ng COMELEC na naimprenta na nila pero hindi na nila magagamit. Sa pagtaya ng COMELEC ay nasa 150 million pesos ang nagastos na nila sa pag-iimprenta ng mga balotang ito. Susundin din ang utos ng korte na idagdag ang pangalan ng 5 aspirant sa mga bagong imprentang balota, kahit pa hindi ito madali ayon sa COMELEC. Pinag-utos po kaagad natin na baguhin yung election management system. Isang sistema po yan na naandun lahat yung nilalaman ng paano at ano ang mga iimprenta ng mga balota. Babaguhin din po ang lahat ng 2,000 mahigit na mga ballot faces ng buong bansa kasi kinakailangan isama yung pangalan ng naturang kandidato. Paglilinaw ng COMELEC, wala pang naiimprentang balota para sa local candidates. Kaya mas nakakaapekto raw ngayon ang pagdaragdag sa pangalan ng senatorial aspirant na si Mustafa sa balota. Alphabetical kasi ang pagkakasunod-sunod ng pangalan, kaya mababago ang numero ng mga aspirants sa ilalim niya. Ang kinababahala ng COMELEC, meron pang ibang petisyon tulad dito sa Korte Suprema. Pa-imprenta muli kami ng balota tapos po may dumating muli na panibago pong directive at hindi po ito pag-pressure sa ating Korte Suprema with all due respect. Uulitin po muli kung lalo pat ang posisyon na involved ay national position. So back to zero po uli kami. Lagi kami back to zero ng back to zero kung meron muli na makukuhang temporary restraining order upang magdagdag ng pangalan sa ating pong balota. Kung hihintayin naman ang desisyon ng Korte Suprema sa lahat ng petisyong dinidinig nito bago ituloy ang pag-iimprenta, kakapusin na raw sila ng panahon ayon sa COMELEC. Hindi po kasi with all due respect kami pwedeng maghintay sapagkat hindi rin po namin alam kung kailan ang aksyon ng ating pong kataas-taasang hukuman. Hindi naman po kami pwede dumulog sa kanila sapagkat independent body ang COMELEC at syempre ginagalang natin sobra ang independence ng Korte Suprema. Sa Lunes o Martes, posibleng ituloy ang printing ng mga balota. Para mapabilis, posibleng gamitin ang 4 pang printer ng NPO, bukod sa 2 ginagamit na. Huwag pong mag-alala ang sambayanan. Ginagarantiya po ng inyong Commission Election. We are in control of the situation. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras. Ikinanta ng isa sa 3 suspect ang mastermind umano sa pagpatay sa isang negosyante sa Bulacan na ipinadispatcha umano ang labi sa pamamagitan ng pagsilid sa drum. Pareho yan sa ginawa sa kapatid ng aktres na si Rochelle Barameda na dumulog na rin sa NBI para naman sa fingerprint analysis sa suspect. Ang pinag-awayan umano at tinutukang motibo, alamin sa aking pagtutok. 200,000 piso umano ang ipinangakong ibabayad ng mastermind sa umano'y mga gun for hire na sina alias Noli at alias Mervin para itumba ang 62 taong gulang na biktimang negosyante. Sa pakiusap ng pamilya, hindi napapangalanan ng biktima na natagpo ang nakasilid sa isang drum sa San Jose del Monte, Bulacan ngayong buwan. Nagbigay itong mastermind ng paunang bayad na 100,000. Pag na-accomplish nila yung trabaho nila na ito nga, patayin tong biktima, yung businessman, ibibigyan pa ulit ng karagdagang 100,000. Ayon sa QCPD,
Kasama sa utos ng mastermind na kuna ng video ang biktima bago ito patayin hanggang sa isilid sa drum sa Kaitapon, Kalaunan. Ito ang lumabas sa investigasyon ng QCPD nang umamin sa kanila ang isa sa 3 mga suspect sa pagdukot sa biktima na nangyari nitong January 5. Sa extrajudicial confession niya, ayun po, sinakal nila ng electric wire. Minamando pa ka ng mastermind na patagalin nyo ng mga 5 to 10 minutes para siguradong patay na talaga yan. Pagkapatay, inutusan sila ng mastermind na itapon sa kahit saan. Sa statement na binigay ng saksing hawak ng QCPD, dinukot ang biktima ng 2 armadong suspect ganap na alas 7 ng umaga paglabas ng biktima sa inuuwian nitong subdivision sa Quezon City. Walang hawak ang QCPD ng sa abduction dahil based ito sa statement ng witness. Unang nadakip sina alias Noli at alias Mervin, makaraang mamukha nito at matrace ng QCPD nang mag-withdraw ng pera sa ATM mula sa account ng biktima. Nakita po doon sa CCTV footage na yung nag-withdraw doon sa account ay hindi po yung kanyang father kundi po yung 2 suspect. Ang itinuturong mastermind naman, nadakip kinabukasan makaraang kumontak at makipagkita sa 2 suspect na lingid sa kanyang kaalamay hawak na pala ng mga pulis. Tumawag through messenger dito sa mga 2 suspect at nung sinagot, nagkausap sila na they agreed na to meet somewhere here dito sa isang fast food chain sa Mandaluyong. Sa investigasyon ng QCPD, matagal nang magkakilala ang mastermind at ang biktima at ang ugat ng krimen, away umano sa lupa. Lahat ng mga transaksyon lalo na sa lupa, nagkakasama yan. Nagka-interest rin siguro itong victim natin, kaya yun ang nangyari sa... Ang Quezon City Prosecutor's Office tinanggap na ang reklamong kidnapping with homicide na isinampa ng QCPD laban sa mastermind at kina alias Noli at Mervin. Naniniwala ako na yung mga ebidensya natin ay matibay. Yung isa sa mga suspect kasi natin, nagbigay ng kanyang extrajudicial confession. At ibig sabihin, yun po yung isa sa pinakamatibay sa lahat na inamin niya yung ginawa nilang krimen. Kinumpirma rin ng QCPD sa GMA Integrated News na tatayong testigo laban sa mastermind at kay alias Noli, si alias Mervin. Ayon sa QCPD, nadamay lang ito sa kaso. Akala niya magbabantay lang ng farm. Ngayon, nabigla lang siya. Actually, napakalaking tulong yan. Tingin ko sa magiging kahinatnan nito, 100% na makukonvict mga to. Hindi niya kasi may knowledge siya sa krimen. Gusto niya para mabigyan ng katarungan man lang yung family ng biktima. Hindi na nagbigay ng komento si alias Mervin. Si alias Noli naman. Pasensya na po talaga. Ang sinasabing mastermind naman ng aking makaharap kanina, tumangging magkomento sa kasong ito. Pati na sa akusasyon ng dating aktres na si Rochelle Barameda na siya rin ang isa sa mga iniugnay noon sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Ruby Rose, pero kalaunay naakwit din sa kaso. Si Ruby Rose Barameda ay pinatay, isinilid at sinemento sa drum bago itinapon sa Manila Bay noong 2007. Ano po masasabi nyo? Kayo ho ba yun? Abogado na pabahala. Oho. Anong masasabi nyo sa pamilya Barameda na kayo iniugnay pa rin dito? Wala po akong masasabi. Abogado na pabahala. Okay. Si Barameda dumulog kanina sa National Bureau of Investigation para humiling ng fingerprint analysis upang makumpirma ang kanyang alegasyon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Iginiit ng NGCP na walang banta sa seguridad ng bansa ang partisipasyon ng gobyerno ng China sa kanilang operasyon. Ipinaliwanag din ito ang isa sa mga nakakaapekto sa pagmahal ng singil sa kuryente. At nakatutok si Maki Pulido. Kahit anong tipid daw nila Aurora sa paggamit ng kuryente sa kanilang karinderya, mahal pa rin ang electric bill nila. Yung itago mo na sanang pera, mapupunta sa kuryente. Mukhang mas bibigat pa ang mga kailangang bayaran para magkakuryente.
Sabi ng National Grid Corporation of the Philippines, simula kasi nang magkaroon ng Ancillary Service Reserve Market o bentahan ng reserbang kuryente, sumipa na ang presyo. Noong January 2024, 23 centavos per kilowatt hour ang reserbang kuryente. Sumipa ito sa 59 centavos per kilowatt hour nang magkaroon ng reserve market noong February 2024. Ito na raw ang new normal sa singilan ng ancillary service na dati di halos maramdaman sa electric bill. Dahil sa pagbukas ng reserve market, nakita natin yung pagtaas ng singil sa ancillary service to the point na mas marami pa ang sinisingil ng NGCP para sa ancillary services na napupunta sa mga generators kesa kung ikukumpara doon sa kinukolekta ng NGCP para sa sarili niya. Mga pasilidad ng NGCP, isang pribadong korporasyon ang nagpapadaloy ng kuryente mula sa mga planta hanggang sa mga electricity consumer. 40% nito ay pag-aari ng State Grid Corporation of China. Chinese ang chairman of the board ng NGCP, pati 4 sa 10 member of the board nito. Nauna ng kinestyon sa pagdinig ng Kamara ang partisipasyon ng dayuhan sa management at operasyon ng mga dayuhan sa NGCP. Hindi po sila management, representatives po sila ng stockholder. So hindi po yan management role, hindi po yan officer role. Dahil bahagi ng NGCP ay pag-aari ng gobyerno ng China, naipunto na dati ang banta nito sa national security ng bansa. Pero giit ng NGCP, hindi naman basta-basta mapapatigil ang pagdaloy ng kuryente. Hindi nga raw nakakabit sa internet ang operating network ng NGCP. Walang single button na pag pinindot mo, brownout ng buong Pilipinas. Wala ring remote, meaning yung kukontrolin mo outside of the facility. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Para sa patas na pamimili, sabay-sabay na sinira sa Valenzuela ang mahigit 100 timbangan na defektibo, hindi calibrated o hindi selyado. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pinangtimbang ngunit kulang ang tala ng mga ito kaya winasak gamit ang front loader. Sa operasyon ito ng City Hall sa mga pampubliko at pribadong pamilihan ng Valenzuela, napatunayang analog man o digital pwedeng nagagamit sa pandaraya sa mga mamimili. Kabilang sa mga inspeksyon ang mga timbangan sa Karuhatan Public Market para masigurong calibrated at selyado. Mahigit 100 na mga timbangan ang sabay-sabay na sinira ngayong araw dito sa Karuhatan Public Market sa Valenzuela. Ito yung mga timbangan na maaaring depektibo, hindi calibrated o hindi selyado. Ayon kay Teresa Nasuki na sa palengke, may mga pagkakataong sakto ang nakalagay sa timbangan ng tindahan, pero mas magaang sa aktwal na bigat. Para malaman, tinitimbang niya muli ang binili sa timbangan ng bayan na makikita sa mga pamilihan. Ang mahal-mahal ng kilo ng baboy o manok man o isda, kailangan tama sa timbangan. Pag nagpatimbang ako, tinitingnan ko yung timbangan. Hindi ko muna pinapalagay. Babala ng City Hall, 5 hanggang 15,000 pesos ang multa sa mga gumagamit ng hindi calibrated o hindi selyadong timbangan. Maaari ring ma-revoke ang business permit. Wala yang problema sa mga tama umano ang timbang. Okay lang po sa amin, walang problema po yun. Kasi wala naman po tayong tinatago. Kailangan talaga yung meron kang yung nakarehistro din po yung yung pwesto nyo tsaka yung timbangan. Kaya hindi rin po ako, kampante din po ako. Ayon sa Fair Trade Enforcement Bureau ng DTI, maaaring dumulog sa kanila o sa lokal na pamahalaan sakaling may reklamo sa timbangan sa palengke o supermarket. Pag may nakita silang hindi patas na timbang, i-verify nila sa timbangan ng bayan. Pag may pinagkaiba. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pinagtibay ng Pilipinas ang kooperasyon nito sa Japan at Amerika. Nang makausap ni Pangulong Bongbong Marcos, ang Foreign Minister ng Japan at si outgoing US Vice President Kamala Harris. Bukas, China naman ang makakapulong ng DFA. Nakatutok si JP Soriano. Kahit may nauna ng panawagan sa China na alisin ang kanilang monster ship sa exclusive economic zone ng Pilipinas,
Igigiit pa rin yan ng Pilipinas sa Bilateral Consultation Mechanism o pag-uusap ng dalawang bansa sa Xiamen, China bukas. The Philippines will demand the pull-out of the monster ship. Well, we will certainly raise the concerns we have. Hanggang kahapon ay namataan pa 77 nautical miles west ng Capones Island sa may Zambales ang pinakamalaking Coast Guard ship ng China. Komento kaugnay nito ng Japanese Foreign Minister na nasa Pilipinas. Japan strongly opposes any attempt to unilaterally change the status quo by force or build up tension in the region. We strongly ask for easing of tensions. Nakipagpulong si Minister Iwaya Takeshi kay Pangulong Bongbong Marcos para pagtibayin ang mga nabuong kasunduan ng Pilipinas at Japan, kabilang na ang trilateral cooperation ng dalawang bansa sa Amerika. Japan will continue assistance to the Philippines, including the OSA in enhancing maritime security and ODA for improving maritime safety capabilities. We stress the importance of adhering to international law, especially the 1982 UNCLOS. And we will work together, leveraging our strengthened strategic partnership with other like-minded states. Pinuri rin ng Japan ang mapayapang hakbang ng Pilipinas para ipaglaban ang karapatan alinsunod sa 2016 arbitral ruling na nagbabasura sa 9-line claim ng China. Napag-usapan din ang rule of law at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pag-uusap naman sa telepono ni na Pangulong Bongbong Marcos at outgoing US Vice President Kamala Harris. Wala pang direktang tugon ng China kaugnay sa pahayag ng Japan at ng DFA. Bagamat nanawagan ng Foreign Ministry ng China sa Pilipinas na itigil ang mga anilay mapanghimasok umanong aktibidad at mapang-udyok at umano'y maling akusasyon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Bumaba po ang net satisfaction ratings ng 5 pinakamataas na opisyal na bansa batay sa Social Weather Station Survey mula nitong December 12 hanggang 18. Sa survey na isinagawa nitong huling quarter ng 2024, 51% ang nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang tungkulin. 32% naman ang hindi nasisiyahan habang 16% ang hindi tiyak kung nasisiyahan ba o hindi. Itinuturing na moderate ang plus 19 na net satisfaction rating ng Pangulo, mas mababa kumpara sa plus 32 net satisfaction rating noong Setyembre na itinuturing na good. 52% naman ang mga nasisiyahan sa performance ni Vice President Sara Duterte, habang 31% ang nagsabing hindi sila nasisiyahan. Pasok din sa moderate ang net satisfaction rating ng Vice na plus 21 na mas mababa sa kanyang plus 27 moderate rating noong Setyembre. Bumaba rin ang net satisfaction rating ni Senate President Cheese Escudero na mula sa plus 47 noong Setyembre ay naging plus 42, na nanatili ang pasok sa good net rating. Mula naman sa plus 20 na moderate net satisfaction rating ni House Speaker Martin Romualdez ay naging plus 9 ang kanyang rating na itinuturing na neutral. Bumaba rin ang kay Chief Justice Alexander Resmundo na plus 14 mula sa dating plus 23 net satisfaction rating, na natiliyang moderate. Kinumpirma ng PNP Maritime Group sa Senado na gawa sa China ang natagpo ang underwater drone sa Masbate nitong Disyembre. Yun na lang, mahirap daw matukoy sa ngayon kung saan ito galing dahil wala ring bansang umaako rito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Inakala ng mga mangingisdang ito na boya o bomba ang nakuha nila sa dagat ng San Pascual, Masbate noong December 30. Nadaanan po namin yung kala ko po ay lang, buya-buya lang. Nung nalapitan na namin, nakita ko po na may malaki palang katawan. Nasisi ako, sabi daw, bomba daw. Bomba na, pinasampa pa. Sabi ng kasama ko, wag ko hawakan yung kanya. Antena, baka daw sumabog. Oo. Hindi ko rin hawakan. Nang i-turn over ito sa PNP at Philippine Navy, lumabas na submersible drone ito.
it is a Chinese-made submersible drone. Sa ating commercial enterprises, wala namang gumagamit ng ganitong submersible drones. That's why we surmised that this is not commercially available but of a military grade. Kahawig umano ito nang ikinumpara ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones sa isang Chinese Sea-Wing Hai glider. May marking na HY-119 ang drone na nakuha ng mga mangingisda sa Masbate. Binanggit ko na yung ibig sabihin ng H1, Haiyin, 119, or a Sea-Wing glider. Galing po sa Taijin, China. That's an option, that's for sure. We can file a diplomatic protest, but the diplomatic protest needs to be supported by a formal results that came up by our Philippine Navy. Ito bang drone na ito is considered as a civilian vessel, autonomous vessel, o bahagi lang ng pagkasaliksik na nanggaling sa isang mothership? O ito bang drone na ito ay bahagi ng panghihimasok ng ibang bansa sa ating karagatan, paniniktik, espionage? Based po sa open source, it's a data gathering equipment, and all information that this equipment can gather has commercial, scientific, and military use. Can conduct mapping of the subsurface. All of those are important for any countries that has subsurface capability, subsurface warfare capability. We are treating it as a national security matter. Pero wala pang makasuhan o maiprotesta ang gobyerno natin dahil walang bansang umaamin na kanila ang drone. We have not received any information, as expected, from any foreign state to claim ownership of the submersible. If China asks it, we're gonna protest instead. Kung inyaamin nyo, inyo yung drone yan. Sabi ng DND, mahirap tukuyin kung saan galing ang drone dahil hindi alam kung kailan ito ni-release at sumusunod lang ito sa agos ng dagat. Bago nito, may 4 na kaparehong insidente na rin daw na namonitor ang gobyerno. Maaaring mas marami pa, pero limitado ang anti-submarine warfare capability ng Philippine Navy habang wala namang kapasidad dito ang Philippine Coast Guard. Ito bang ganito ay pwedeng manggaling sa monster ship? Yung monster ship na loitering ngayon doon sa Bao de Masinloc. All platforms, sir, tulad nga sabi niya, sir, can be dropped from the air, it can be launched probably for another submarine or from a surface vessel. So everything, sir, is a possibility. Tuloy pa ang investigasyon ng Philippine Navy. Natatagalan ito dahil iniingatang huwag masira ang drone habang dinidestrongka ito. Kumbinsido ang Department of Foreign Affairs na hindi ito hihingi ng China. If they ask it back, maibig sabihin yun. Baka may data na ipit sa loob. Baka there's something dangerous there. Aba, kung mag-withdraw sila sa Scarborough Shoal, kung withdraw nila yung monster ship, i-withdraw nila yung mga ships na nag-aharas sa atin sa pag-supply sa Sierra Madre, we might consider it, but they're not going to ask it back, sir. Because it's admitting that they're violating our territorial sea. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Dumami ang mga Pilipinong minsang nakaranas ng gutom at walang makain sa pagitan ng Setyembre at Disyembre noong 2024 base sa survey ng Social Weather Stations. 25.9% ng mga sinurvey mula December 12 hanggang 18 ang nagsabing nakaranas sila ng involuntary hunger sa nakaraang 3 buwan mula nang tanungin sila sa survey. Mas mataas yan sa 22.9% ng mga tinanong sa katulad na survey noong September 2024. Ang pagkagutom base sa December survey ang pinakamataas mula nang maitala ang record high na 30.7% sa gitna ng mga lockdown noong COVID-19 pandemic. Kung pambuong taon naman ang pag-uusapan, doble ang nagsabing minsan silang nagutom at walang makain noong 2024 kumpara noong 2023. Malapit din ito sa record high noong 2020. Pinuna ng ilang kongresista ang planong pagpapatupad ng 58 pisong maximum suggested retail price sa imported premium rice. Sa gitna niyan, tinitignan na rin ang posibilidad ng pagdeklara ng food security emergency para mapababa ang presyo ng bigas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Sa January 25, ipatutupad ang maximum suggested retail price ng 58 pesos para sa kada kilo ng imported premium rice para mapababa ang presyo ng bigas. Pero ngayon pa lang, inuulan na yan ng batikos mula sa ilang kongresista. Bakit natin i-benchmark sa imported? So, mas lalong nagmamahal ang presyo ng domestic rice. Ang sinasabi natin, give the domestic farmers an opportunity to earn decently so that they will keep on planting rice. How can we control the price of rice when the agency that is supposed to guide us is pegging it at a high price? Nagkaroon ng pagsasamantala kasi nga bumababa na nga yung presyo noong bigas. 'Di ba? Kung magpepeg tayo ng 58 na maximum suggested retail price. So kahit na kinuha ko ng mura 'yon, may ano ko 'yun ng 50. Sagot ng Agriculture Department, may namomonitor pa silang bigas na lagpas 60 pesos kada kilo. Yung pong maximum retail price is a kind of a number, a starting number sa dahan-dahan na pagbaba. Halimbawa, yung premium rice is already priced at 58, yung pinakamahal. Siyempre po, wala pong, yung pong mas mababa ang kalidad nun, naturally, bababa po yun. Ang napag-usapan po namin doon ay hahanapin natin yung puhunan tapos we add around 8 to 12 pesos markup based on the imported landed cost po. And then, yun po yung maximum dapat na makikita natin. Pinuna ng komite na kaya mataas ang presyo ng bigas ay dahil sa maraming layers sa supply chain na may kanya-kanyang patong sa presyo. So halos 11 pesos na po mula sa wholesale price. Kailangan ma-shorten, mabawasan yung supply chain na ito na added cost. Yung sa pagpapa-exit po nung sa value chain, yes po, we agree na it will down to the benefit of consumers. Ang iba pang posibleng gawin para mapababa ang presyo ng bigas? The National Price Coordinating Council met yesterday and we are looking at yung possibility po of declaring that there is an extraordinary increase in prices to allow the DA Secretary to declare a food security emergency. But we're still working on the resolution. So in principle, yes, Mr. Chair. They are in agreement, unanimously, I would presume, Yes, Mr. Chair. that there is an emergency situation. Yes, Mr. Chair. Pag hindi po sumunod yung presyo sa pababa, then we will use Section 6 of the Price Act where there will be a price cap. And this time, we will be recommending to the President to put a price cap. Bukod dyan, kinukonsidera na rin ang MSRP para sa ibang klase ng bigas. Is it possible, sir, that we set an MSRP for premium, we set an MSRP for well-milled, and we set an MSRP for regular para medyo mas mabilis or mas immediate ang pagbaba ng presyo ng bigas, Mr. Chair? Yes, sir. That's being considered po. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sa ating ulat panahon, inulan at binaha ulit ang ilang bahagi ng Mindanao. Napoy mga balay dara sa likod, puro tanan. Ganyan katindi ang ragasan ng ilog sa Malita, Davao Occidental kaninang umaga. Sa lakas ng agos, pinasok na rin ng tubig ang ilang bahay at gusali. Sinuspindi rin ang mga klase sa ilang bayan ngayong araw. Noong nakaraang linggo lamang, naranasan din ang pagbaha sa kaparehong lugar kasunod ng malalakas na buhos ng ulan. Sa Coronadal City naman, pinagdulugang buhatin ang motor na iyan para makatawid sa kalsada. May natumba kasing puno at humambalang sa daan dahil sa matinding ulan at hangin. Agad itong nirespondihan ng barangay. Easterlies ang nakaapekto sa Mindanao at nagdulot ng thunderstorms na naging dahilan ng masamang panahon. Tuloy-tuloy itong iiral kasabay ng amihan. Sa banggaan ng mainit at malamig na hangin, muling nagbabalik ang epekto ng shear line. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan bukas sa Northern Luzon, Mimaropa at Bicol Region. Posible rin yan sa Eastern at Western Visayas, pati sa malaking bahagi ng Mindanao. Mataas pa rin ang tsansa ng baha o landslide dahil sa heavy to intense rains. Sa Metro Manila,
Mababa sa ngayon ang tsansa ng ulan pero huwag pa rin kalimutang magdala ng payong kung may lakad bukas. Abiso naman sa mga mangingisda o may maliliit na sasakyang pandagat. Malalaki ang alon at hindi ligtas maglayag sa halos lahat ng baybayin sa Northern Luzon. Inirekomenda ng Justice Department ang pagsasampa ng 62 counts ng money laundering charges kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 30 iba pa. Kaugnay po yan sa mga maanomalya umanong transaksyon, sangkot ang 5 kumpanyang iniuugnay kay Guo at may kinalaman sa operasyon ng Pogo sa Bamban. Ayon sa resolusyon ng DOJ panel, idinadaan umano sa mga naturang kumpanya ang mga perang kinita mula sa mga illegal na aktibidad. Ayon pa sa DOJ, aabot umano sa bilyong piso ang halaga ng mga transaksyon na hindi raw dumaan sa mga bangko. Bukod sa kaso, inirekomenda rin ng DOJ panel ang pagbawi ng iba't ibang sasakyan, mga helicopter, pati Pogo compound at ang mga titulo nito. Mahigit 4 na bilyong piso ang inilaan para sa relokasyon ng Senado sa ilalim ng 2025 national budget kung saan kinukuha ang pondo para sa bago nitong gusali. Sa kabuuan, mahigit 20 bilyong piso na ang inilalaan dito ng gobyerno magmula pa noong 2018. At nakatutok si Mav Gonzalez. Mula 2018 hanggang ngayong taon, 23.5 billion pesos na ang inilaan ng gobyerno para sa paglipat ng tanggapan ng Senado. Base sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, taon-taong nasa bilyon ang level ng pondo para sa Senate relocation. Sa 2025 General Appropriations Act, may 4.2 billion pesos na pondo sa ilalim ng Senate relocation. Halos 210 million dito ay para sa huling installment sa lote. 4 billion naman para sa Phase 3 ng construction ng new Senate building. Ang plano, matapos ang pagpapatayo ng gusali sa 2027. Sa huling report ng Department of Public Works and Highways sa Senado, umabot na sa 31.6 billion pesos ang kabuuang estimated building cost. Wala pa rito ang bayad sa lupa at furniture. Katumbas ito ng mahigit 240,000 pesos na gastos per square meter. Kung pagbabasihan ang Construction Cost Handbook Philippines 2024 ng Arcadis Philippines Incorporated, maaaring umabot ng 183,000 pesos ang gastos kada square meter para sa isang high-rise office na dekalidad. Pero paglilinaw, general industry guidelines lang ito at hindi espesipiko para sa itinatayong new Senate building. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Confused with what's happening daw si Jillian Ward sa umano'y iringan nila ni Sofia Pablo. Sa ngayon, no time for negativity daw muna si Jill na mas nagpo-focus sa kanyang family. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Sa aking panayam sa GMA Integrated News Interviews noong Lunes, inamin ni Sofia Pablo na may 4 na taon ng hidwaan sa pagitan niya at ng dating co-star sa Prima Donnas. What's the score between you and Jillian Ward? It's a feud na sobrang tagal na, and I think one of the things kung bakit di namin siya naayos is because we never got to talk about it. At nang tanungin namin si Jillian ngayong araw. Ako po kasi, again, I'm doing so much in my life. I don't have time to fight with anyone. So, hindi ko po alam saan na ano yung narrative na yun na we're fighting. I'm doing different things and I'm self-reflecting still through yung sa separation ng parents ko. Nalilito raw si Jillian sa kinahinatnan ng kung ano man daw ang meron sa pagitan nila ni Sofia. I'm just confused on what's happening. I feel like what we need right now with everyone is to focus on ourselves and to be very honest with everyone around us and with ourselves. Para kay Jillian, magpo-focus na lang siya sa mas mahalagang bagay sa buhay niya, tulad ng pamilya. No time for negativity daw si Jillian, lalo't maraming magaganda ang nangyayari sa buhay niya. I'm so happy with my blessings. I'm so happy to be surrounded with honest and very loving, loyal people like Michael. Speaking of positivity, yan daw ang gustong ibigay ng GMA Prime series na My Ilonggo Girl. May conflict sa ginagampanan niyang mga karakter na sina Tata at Venice.
pero aliw naman daw ang hatid nito. Nakakatawa lang din po talaga siya panoorin and yun po yung goal namin. And so far, okay naman po. Mukhang natutuwa naman ang mga tao. So sana abangan pa po nila kasi marami pa mangyayari. Awa naman ang sagot ng mga manonood sa role ni Francis, played by Michael Sager. Ang cute at mapagmahal na mister ni Venice, ang aagaw na yata sa titulo na Pambansang Green Flag. That's one of the things I love about my character po. He's very genuine, he's true to how he feels. Talagang may care siya for Venice kahit ayun hindi na-appreciate ni Venice at may mga mangyayari pang nakakalungkot, iniwanan na si Francis. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Posible bang may kumontrol sa hawak mong cellphone kapag kumonikta ka sa public Wi-Fi? Nakuhanan umano yan ng video na ipinalabas at tinalakay sa Senado kanina. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kala ko nag-ano lang siya, nag-lag. Kailangan mag-delete. Gusto niya mag-delete. Hindi umano ang may hawak ng cellphone ang kumokontrol sa videong ito na ipinalabas sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services. Na-hack umano ang cellphone matapos gumamit ng public Wi-Fi. Kasi ayaw. Oo nga, ayaw. Oh, nag-move yung ano. Ayan. Kaya na pa, like, tinatry mo niyang passcode. Oh. Oo, nagpa-passcode siya. Oh! Tinatry ka niyang picturean. Para for Face ID. Binasa rin sa pagdinig ang pahayag ng isa umanong na-hack. The hacker even tried to access my camera. Dobleng nakakatakot na yun. Finally, I was able to access the touchscreen after many attempts and was able to turn off my phones. And when I turned on my phone again, na-change niya ang Face ID ko. So I disabled that na lang and then changed all my passwords. And good thing, my bank accounts were not compromised. Inusisa tuloy kung kumusta ang paghahanda at pagsigurong ligtas ang internet lalo't malapit na ang eleksyon. We actually deploying yung mga SOC, yung mga mobile SOC po para ma-maintain po yung Mobile Security Operation Center. Para Security ma-maintain Operations po yung ma-monitor po yung security and integrity po ng transmission po. In terms of sa internet po katulong po namin yung telco. So, meron po mga parang database po. Ito yung listahan ng mga websites na na malicious, then ibablock po ito automatically para hindi na ma-access. Inungkat din ang pag-hack umano sa website ng Malacanang. Nire-refresh po yung systems po. Kumbaga pinapalitan siya regularly para yung sistema po is updated po in terms of security po. Then number 2 is yung compliance po sa standards po. Pati ang pagpapadala ng links sa text ng mga nagpapanggap na bangko o telco para makuha ang impormasyon ng nagbukas ng link. Kung minsan na isisingit ito ng scammer sa mga text ng mga legit account gamit ang isang device. Si NTC po, merong kumbaga continuous in collaboration with PNP din po. Dahil may nahuli po silang that kind of device. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Pahabol na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Good news mga kapuso! Extended ng isa pang linggo sa ilang sinehan ang 2024 MMFF Best Picture Film na Green Bones. Huwag nang magpahuli at i-experience ang Green Bones fever mula sa award-winning film ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Yuan is now 12. Enjoy ang birthday boy at forever young star sa kanyang workation sa Ilocos Sur kahapon. Chillin' by the pool ang birthday boy na sinupresa rin ng kanyang co-stars sa upcoming GMA Pictures film na Samahan ng Mga Makasalanan. Ilan sa present doon sina David Licauco, Charisse Solomon, Liza Lopez, Buboy Villar at iba pa. Jisoo is coming! Short but intriguing ang teaser ng solo comeback ni Blackpink member Jisoo na just in time for Valentine's this February. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya.
At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.